Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yo, Automatic Works mga sir, meron tayong customer ngayon. Ito ay 2 NZFE na Toyota Vios mga sir, 1.3 engine. Alright, so maandar yan mga sir. Ang tinitingnan natin dyan na pinapa-troubleshoot na may-ari ay tumitigas daw yung manibela pagka pumipihit siya. Pumihit siya ng kaliwa, pumihit ng kanan, parang ang bigat ikutin ng manibela mga sir. So tandaan nyo mga sir, napaka basic ng sira na to. Pero kung hindi nyo alam, baka mauwi kayo dito sa kung ano-anong palit sa ilalim, palit ng pang-ilalim, palit ng mga electronic parts, palit ng mga module. Okay, tingnan nyo mga sir, gagawin natin gamit lang ating multimeter. Sana mag-cooperate siya, tapos malalaman natin, mahuli natin yung problema ng sasakyan. Ayan, kung nakita nyo, pumasok ako sa loob. Diyan kasi sa loob mga sir, idadiagnose natin maigi kung ano nangyari sa kanya. Ngayon, pagka ganitong sasakyan nyo, Toyota Vios na 1.3 engine, 2 NZFE, automatic man yan o manual, ganito rin ang method ng troubleshooting na gagawin nyo. Bubuksan nyo ngayon ang makina, iikotin nyo yung manibela, bubuksan nyo ngayon yung ilaw ng headlight, i-high nyo, tapos bubuksan nyo lahat nung, kung gusto nyo buksan yung hazard, pwede. Tapos paganahin nyo ngayon yung aircon. Ngayon, pagka naka-full load na siya mga sir, paikutin nyo yung manibela. Ang concern kasi sa may-ari sa atin, pag inikot yung manibela niya, tumitigas. Yan, kung nakita nyo, iniikot ko yung manibela, binuksan ko yung ilaw, tapos iniikot-ikot ko kasi sa umpisa parang wala akong naramdaman. Pero bandang dulo o kalagitnaan ng video na to, makikita nyo mga sir, talagang titigas siya, tapos magkakaroon ng ilaw, magbiblink yung PS, tapos magbiblink yung airbag. So tingnan nyo mga sir, binuksan ko yung aircon, yan. Kahit 1 or 2, basta bubuksan nyo yung aircon. Gayahin yung method ng ginawa ko na pag-troubleshoot o pag-trace ng problema yan. Hindi ko na siya ginamitan na scanner. In-observe ko lang yung mga indicator, tapos yung pag-conduct, tapos mga ilaw, ino-observe ko. Kung nakita nyo, nakailaw tayo kahit tanghalin tapat. Yan mga sir. Yan, panoorin nyo. Ay, napagana ko yung wiper. Yan. So, hindi naman kailangan paganahin yung wiper. Kahit hindi mo na siya paganahin, okay na yan. Observe natin mga sir, tingnan natin. Ikot-ikot tayo ng manibela. Alright, so sundan nyo lang yung video natin. Module lang pinalitan nyo sir, module lang. Module? Ako, module lang. Sige sir. Sige, ikot mo. Umilaw. Bumigat. Bumigat na yan Bumigat na. Balik mo. Sige, pihit pa. Kabila. Mabigat na Sagad na yan Sagad na. Sige, ikot mo kabila. Yan, mabigat. Sige. Okay. Tingin. Nang ibabalik ko na. Wala naman. Wala. Hindi ko ramdam. Sagad. Isa pa. Dapat siguro dahan-dahan lang. Wala. Isa pa. Sagad na yan. Tumitigas mo, Yun, Kasi dapat dahan-dahan lang. Yan, matigas na. Matigas na siya pag sumasagad. Pero tingnan natin. Ayan
tumutulak-tulak siya, no? Yes sir. Malaban. Oo, lumalaban siya. Pag iganon mo sa dulo. Isa pa. Yan. Kumukundap. Yung, yung, Ano, sir? yung PS, hindi pa lumabas. Hindi naman. Kanina sir, lumabas siya yung ano. Nag-blink yung PS. Yung nag-click yung PS. Tapos Ay, yan, matigas siya sa dulo. Yan, wala aircon. Okay, smooth siya pag walang aircon. Yung spark plug niyo, sir, kailan niyo napalitan? yung spark plug sir, hindi pa rin po. Medyo matagal na rin po. Matagal na? Siguro mga ano po. Magmula nung binili mo to? Ano sir? Siguro mga 6 months sir. Ala, ayan na. Tigas na, oh. Ayun, nawala. Oo nga, no? Bitigas sir. Oo, tumigas. Nagkaroon ng kanto. Ayun, no? Tigas. Yeah. Tapos pag pinilit ko, ang tigas, ay maikot. Sagad na yata. Ala, ayun. Yan, umilaw nga, oh. Pati ABS, no? Yes sir. Kasi may, ayan, no? Ito kasi, sir, kaya natin ginawa tong procedure na to. Kasi yan, umiilaw kasi minsan yan na permis. Tapos pagka nakailaw yan, matigas talaga to. Tapos yung RPM hindi umaangat, umaangat naman. Tapos pati speedometer hindi gumagalaw. Tsaka nagbi-blink yung call dito, yung temperature. Pero ito naman, sa nakita ko kasi wala. Yung ibang sintomas na nakita ko wala. So ang nakita ko sa kanya is yung lumalaban talaga siya. Pag ganun tigas, no, kumakanto na siya kahit hindi pa nakasagad. Tapos pag pinilit mo, saka lalabas yung PS tsaka ABS. Okay. Yan, no. Kaya isang confirmation pa. Papapihit. Tigas. Ayan, no. Ayan, no. Yung tigas. Balik natin. Tumitigil talaga siya, okay? So pupunta ako dun sa harap. Diyan ka, sir. Tapos naka-aircon, bukas ilaw. Sige, sir, ano mo ulit? Pihit mo ulit. Same procedure, yan. Yan, matigas yan. Yan, matigas. Umilaw, nag-PS. Sige lang, tuloy mo. Oo. Oo, okay na sagad. Balik mo, balik. Ako magsabi, ha. Sige. Sige. Yan. Yan, tumigas. Tumigas na. Okay. So, okay na yung problema ni sir. Ngayon, sa alternator, wala tayong magiging problema dito. Yung belt, okay. Tapos ito, intact naman. Ang problema niya ngayon is yung battery mismo. Underpower. Hindi niya kailangan ng palitan. Kailangan magpalit ng malaki. Yun ang kahalagahan ng magpalit ng battery malaki. Alright? So, kailangan palitan. Yan, charging 12. Naka-aircon, naka-ilaw, pero pumapalo lang ng 12. Alright? Ibig sabihin, yung charging nito, bumababa na. Yan, 12, 13, talo na. Tapos pag nagpihit pa ng manibela, tapos gagana ABS sa preno, magkakaroon ng problema. 13.6, mababa na siya. Ayan, patay ang aircon. Automatic ang aircon.
13.3. Doon tayo sa alternator. $13.6, $13.7, $13.7, $13.3. Naka-aircon. $13.4, naka-andar. Naka-ilaw. Naka-aircon. 13.3, 13.3. Naka-high ang pan. Namatay ang pan. 13.7, 13.6. So okay, kuhanin natin. So hindi siya nag-12. Kuhanin natin. Lagay natin dito sa battery. Hindi siya nag-12. Dito sa battery 13.4, 13.4, nag 13.1, oh. Bumaba, ayun, oh. Nasa battery na yung isa. 13.1, nag minus 13.5, 13.3. Yun, gumana. Nag 13.0. Pababa ng pababa. Ayun. Okay. So, kailangan magpalitan ng battery ni sir. So, hindi na kaya ng battery. Sa charging, okay naman. Alright. Kaya, lakihan na ni sir ng konti. 13.1. Pero kanina, 13.0 na. Okay, tapos na to mga sir.